Pinaniniwala ang isang debris flow ang naganap na trahedya sa Nepal. May kaparehong insidente nang nangyari noon dito sa Pilipinas at hindi raw malayong maulit. Ayon po yan sa isang eksperto. Nakatutok si Maki Pulido. Nang rumagasa ang tone-toneladang bato at putik na inagos mula sa bundok ng Nepal kahapon, sa border checkpoint na ito ng China at Nepal, parang tidal wave na nilamon ang mga gusali at tinangay ang mga nagtatakbuhang tao. Pinag-aaralan pa ng mga scientist kung ano ang naging sanhi nito. Pero sabi ni Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute, ito raw ay isang debris flow. Parang baha na pero may laman ng mga bato, graba, buhangin, na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay nung baha na more than 50% ang bato, ang graba, doon sa mas marami pa sa tubig. Ang trahedya sa Nepal nangyari na raw sa Pilipinas at hindi malayong mangyari uli, ayon kay Lagmay. Noong 2012, nagkaroon ng debris flow sa Compostela Valley. Mahigit 500 katao ang namatay. Taong 2015 nang natabunan rin ang bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. Sa Pilipinas, ang trigger daw ng debris flow ay matinding ulan sa bundok na nagdudulot ng landslide. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm, na thousands of landslides do sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. Sa ating bansa, babagsak daw ang debris flow sa mga komunidad na nasa mga gilid ng ilog. There are more than 1,000 places that we've identified na merong communities na nandun. And we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared. Dito papasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng UP Resilience Institute ng mga maaaring pagmula ng mga natural hazards sa bansa. Nitong taon, nakatanggap ng 1 bilyong piso ang UP Resilience Institute na magagamit na pambili ng equipment para sa hazard mapping ng buong bansa. Pero para sa isang bansang may lindol, baha, landslide at pumuputok na bulkan, dapat daw hindi lang minsanan ang pagpupondo para rito. What creates disaster or tragedy is our lack of preparation. No? Hindi talaga mapigilan ang lindol. Ang purpose natin dito is to prepare to build a resilient society para mamenos-menos ang damage to, number one, life. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.